Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ibig kong ialay muna natin sa Diyos ang lahat ng mga kaloob niya. Bago tayo magsimula, sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahin muna natin siya sa pamamagitan ng pag-aalay at pagdadasal. Samahan ninyo ako. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin na pinangakuan mo kami na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya lumalapit kami sa iyo mula sa simula ng gawain na ito, Ama, nang sabi mo, ikaw ay isa sa amin at hindi mo kami pababayaan. Samahan mo kami sa buong gawain na ito, sa buong maghapon na ito, Ama, na itinakda mo na araw na ito, na araw ng aming pagsamba. Salamat, O Diyos, na patuloy kang kumilos at mangusap. Gamitin mo ang mga limpak ng laman na ito upang sila ang gamitin mo na mangusap ng iyong mga banal na salita. Tulad ng paggamit mo, O Ama, sa iyong mga banal na propeta na nangauna sa amin, nangatulog man sila, O Ama, hindi mo pinabayaan ang iyong iglesia na magkulang sila ng mga kapahayagan at ng mga kaunawaan. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso, lalo na sa panahon na aming kinalalagyan. Ang mga banal mong salita ay lubos na nahayag na mahirap unawain ng kaunawaan ng tao, O Ama, ng karunungan ng tao. Kailanman ay hindi makakaabot at makakaunawa sa mga bagay na ito. Maliban na lamang na ang Espiritu Santo, siya ang magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na ito, O Ama. Ibuhos mo po ang iyong Espiritu Santo. I-anoint mo kami, O Ama, upang malaya pong makakilos ang banal na ang Espiritu Santo, Panginoong Diyos. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod na gagamitin mong mangungusap sa mga susunod na mga oras. Ikaw po ang magpakita sa kanila, O Ama. Huwag po ang kakayahan ng isang tao, O Ama, ang kanilang makita. Thank you, Lord God, at sa mga kapatid po namin na magsisipakinig, nagsisisubaybay sa mga mensaheng ito, saan man sa buong mundo. Sila ingatan mo, bigyan mo ng iba yung kapahayagan at kaunawaan. Makaabot kaming lahat sa unity of faith and unto the knowledge of the Son of God and unto the stature of a perfect man. Salamat po, Diyos, sa iyo po lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Magbabasa tayo, mga kapatid. Ito po yung sa Genesis chapter 1, verse 31, tsaka Genesis chapter 2, verse 1 and 2. Nakita nyo na? Genesis chapter 1, verse 31. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. So, sixth day. So, verse 1 ng chapter 2, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. Ano ito, no? Ano yung sa first day of creation, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day? Alam natin, on the sixth day, it was the creation of man.
No? Pagkatapos nito, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang mga ginawa ay mabuti. Umaga, nagkahapon, sabi niya, ang lahat ng ito na nakikita ay mabuti, sabi ng Diyos. So lahat mabuti. Mabuti nga ba ang lahat? Sabi nga kanina ng ating kapatid. Bakit katulad dun sa mga kalamidad, paano mabuti? Sabi ng iba, God is love. Sabi kanina, God is love. Sabi niya, God is merciful. Nasaan yung mercy? Nasaan yung love? Kung ang nakikita ay puro problema, puro salot, puro dilubyo, puro baha, puro flash flood. No? Nasaan? Puro lindol. Nasaan yung love? Kung talagang ang Diyos ay pag-ibig, dapat ba puro pag-ibig yung makikita lang? Pero ang sabi ng Biblia, babasa lang ko lang ilang talata, pakinggan ninyo. And I heard a great voice out of the temple, sabi niya, saying to the 7 angels, go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. Ito, galit ng Diyos. Hindi lang niya dito sinasabi. Ang sabi pa niya, and I saw another sign in heaven, great and marvelous, sabi niya, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Merong wrath pala yung Diyos. No? Nagbibigay siya ng sign, kaya nga, yung iniibig ko, sabi niya, pinapalo ko. May pag-ibig siya. Ibig sabihin, may pag-ibig siya sa Pilipinas. Kaya lang, masakit yung palo. No? Ang sabi, para makaalaala ang tao, ang sabi, magsisi yung tao, magbalik loob yung tao. Kasi mabuti naman yung ginawa ng Diyos eh. Ba't pagkatapos ng mabuti, ganito yung mga nangyayari? But it is because of sin. Ang lahat ng ito, ang sanhi ay yung kasalanan. Napakaganda nito. Gusto kong excuse lang mga kapatid. Nung nakaraang Biyernes, nag-exhort si Brother Clive. Siguro nakalimutan nyo na, no? Yung sinabi niya ito. Pagkatapos nating marinig, parang tinangay lang ng agos, tinangay lang ng hangin na hindi na natin makita kung nasaan, hindi na natin maalaala. Kaya lang, nung narinig ko, may naramdaman ako sa sarili ko na dapat i-emphasize ito. Napakahalaga kasi nito, ito ngayon, mga kapatid. Tingnan niyong mabuti ha. Tapos, sabi ng exhortation last Friday, merong mga quotations na ito. Nakikita niyo mga kapatid? Hindi pwede dito, hindi dikit eh. No? Nababasa niyo dyan o haharap muna ako? No? Sa ating lahat to. Amen. No? Hindi exempted yung nandito. Lahat tayo. No? Ang layunin nito para mapabuti tayo. Hindi pakita tayo ng perfection. Ang kalooban ng Diyos ay present ang church, a glorious church, without spot, without wrinkle, and without blemish. Lahat tayo gumagalaw sa mundo. Lahat lumalabas. Mari sa church, we are saved. But whenever we go out of the church, nasa labas tayo kung saan tayo pupunta. Nakakasalamuha tayo ng mga unbelievers. And sometimes, nakakapakiayon tayo doon sa gusto ng unbeliever. No? Ang sabi, go no place you would not be wanted to be found if Jesus should come. Huwag kang pupunta doon sa lugar na ayaw mo na would not be wanted to be found if Jesus will come. Ay, halimbawa, dadating si Jesus.
Halimbawa, magandang example, nayaya ka lang ng mga kamag-anak o kaibigan. Kanya, one time lang naman, mag-house tayo. One time, minsan lang tayo magkita, ayaw mo pong sumama. Isang bote lang. Isang bote lang. No? Ngayon, sabi niya, huwag kang pupunta dun sa lugar na yon na ayaw mo na pagdating ni Jesus, doon kanya makikita. Pagbalik ni Jesus Christ, nag-expect tayo ng rapture. Pag-agaw. Pagkatapos, ayaw ni Jesus na matagpuan kanya sa beer house. O ayaw ni Jesus Christ na matagpuan kanya sa sugalan. Hindi doon sa sugalan siya pupunta para mag-rapture. No? So, iwasan natin yung mga lugar na mga gano'n. Kasi minsan nangyari ito sa atin no? Ako mismo, sa akin, yung mga kasama sa loob ng base, sabi nila, pupunta ng souk, may bibilhin. Sabi ko, pwede ko makisakay. May bibilhin din ako. Pero, hindi papunta ng souk yung dinadaanan ng sasakyan. Papunta ng Ramada. Iinom sila. Pagdating ng, sabi nung narinig ko, huwag yung sasabihin kung saan tayo pupunta. Sabi ko, ako yata yung sinasabihin na gano'n Wala naman yung hindi, mag-iinom sa kanila. So, pumarada sila sa Ramadan. Sabi ko, hindi ako pwedeng sumama. Sabi ko, kasi nagsishare ako ng Word of God pagkatapos, kung may makakita dito sa akin, anong sasabihin nila sa akin? Sabi ko, nagsishare ako, tapos ganun. No? Nagsishare ako, pagkatapos ganun yung para may taas ko rin sa inyo. No? Okay na rin. No? So, hindi nila ako napilit. Sabi ko, ito nangyari sa akin to Kasi ayoko maabutan ako ni Jesus Christ na nasa Ramada ako. Na kasama nila. Sabi nila, hindi, kumain ka lang kahit Manila. Sabi niya, umupo ka lang. Hindi ako pumasok mga kapatid. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos. Nangyari sa akin to sabi ko. Pagkatapos, ito parang nangyari rin sa akin Say nothing that you would not want to be saying. Sabi, ayaw mong sasabihin, if Jesus should come, huwag kang magsasalita ng hindi maganda. Halimbawa, nag-open na sila ng mga green jokes, mga biruan na tungkol na sa hindi na magaganda. Huwag mong hahayaan na dumating si Jesus Christ na doon ka nagsasalita ka ng mga ganun, dumating si Jesus, magra-rapture, nagsasalita ka ng hindi magaganda. Yan si dami mo lagi tinutuno, no? Dapat yung sarili natin lagi check natin. Huwag kang magsasalita ng paspa dun sa hindi na maganda. Yung ayon ka ng ayon, kaya ikaw na yung nagsasalita. Ikaw kayo pasimuno, no? Sasabihin mo na yung, daming chicks doon, daming daming ganito doon. Baka maabutan ka sa pagsasalita ng gano'n na hindi maganda. O kaya, baka wala naman siguro nagmumura na dito. No? O hindi na naman siguro tayo nananatili doon sa pagsisinungaling. Amen. Hindi na natin ipinamumuhay yung kasinungalingan. Pero kung nagsisinungaling pa, baguhin. No? So, huwag tayong maaabutan ni Jesus Christ na pagbalik niya, nandun tayo sa pagsasalita ng hindi maganda. No? Pagkatapos natin, sabi niya, whatever you do or say, maganda ito, whatever you do or say or think, and think, kahit na isipin. No? Whatever you do, yung ginagawa mo, o sinasabi mo, kahit iniisip mo, kahit iisipin. Whatever action that you are performing, yung mga lahat ng ginagawa mo, do not do if you would not want to be caught in that position when Jesus comes.
Huwag niyong hahayaan na maabutan kayo dun sa ganun na kalagayan. Kung babalik ang Panginoon, kung ano-ano yung ginagawa natin, ano-ano yung pinagsasasabi natin, kung ano-ano yung pinag-iisip natin. Sabi niya, palagay niyo kaya mga kapatid, pagbalik ni Jesus, nasa beer house ka. Pagbalik niya, nagsisinungaling ka. Pagbalik niya, kung anong ginagawa mo na hindi ka lugod-lugod. Okay lang yan, anak. Rapturein lang kita. Kahit na ganyan ka. Ganun kaya, kamura yung rapture. Kung ganun ka-cheap yung rapture, mga kapatid, malaya ka na lang gumawa ng lahat ng gusto mo. Kaya lang, hindi. Kaya sabi ko, ipaskill natin dyan para laging ano sa atin, reminder, warning sa atin. Lahat tayo. Inuulit ko, hindi tayo exempted dito sa likod ng pulpito. No? Walang exempted dito. Yung kung may nagagawa tayo na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ang layunin ay mabago tayo. Maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Ito ang layunin. So itong binasa natin, alam natin, God created everything. Pero bago niya kinreate ito mga kapatid, nandun lang ito sa kaisipan ng Diyos. No? Ano ngayon ito? These are God's thought expressed. Ito ngayon ay mga kaisipan ng Diyos na inihayag. Ang bawat tao ay nabubuhay sa kanyang panahon na kinalalagyan. Ang bawat propeta ay nangangaral sa panahon na itinalaga sila ng Diyos na mangaral sa panahon na yan. At merong mananampalataya doon sa panahon na yan na itinalaga ng Diyos na tatanggap. Kaya lang ang sabi ng ating kapatid, no? Itong Biblia ito, sabi niya, the Bible is the complete revelation of Jesus Christ. Itong Bible na ito yung complete revelation ni Jesus Christ, sabi niya. At sa pagre-reveal nito, ang sabi niya, and he said, here's that you said, sabi niya, and it's true, the minority, how a little group is going to be saved in the days of coming. A little group. Kaya binanggit niya, binibigyan niya ang example pati yung kay Noah. Sabi niya, there are only 8 souls that were able to enter the ark. Samantalang ang daming tao. Paano makikinig ng warning ang tao? Paano kaya kung aaralan natin yung mga taga-Bohol ngayon, o yung mga taga-Tacloban, yung mga taga-Leyte, merong magsisisigaw doon. Magbalik loob kayo sa Diyos, magsisi kayo, alisin ninyo ang inyong mga rebulto. At ito'y kinamumuhian ng Diyos, kaya siya nagpapaabot ng salot. Baka hindi lang mura ang aabutin natin doon, kundi pati babatuhin tayo, ikukulong tayo, no? Pero merong matapang na katulad ni Jonah, nangaral ng gano'n, no? Meron pa kayang makakapangaral ng ganito sa panahon na ito? Meron pa kayang hindi magko-compromise pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos? So, ang lahat ng ito ay galing sa eternal mind ng Diyos. Galing ito. Ine-express ng Diyos, unti-unti, ang nandoon sa kaisipan niya. So, sinimulan niya, sa first day, meron siyang kinreate, no? Sa second day, hanggang sa sixth day, yung last day, yung tao. Ano ito ngayon? Ang nasa kaisipan ng Diyos. Merong mga tao, no? Pagkatapos nilang mag-isip, no? Merong isang kinuwento ang ating kapatid, bago ko dalhin sa inyo, sa inyong mga kaisipan.
Merong isang kinuwento ang ating kapatid, no? Doon sa Australia, meron silang balak na magtayo ng bridge, mag-cross ng dagat. Kaya lang, ang problema, paano may tatayo yung mga pillars nito o yung mga foundations nito? Sa ilalim ng dagat, kumunoy. Malalim na kumunoy yung putik, yung ilalim, no? Hindi. Kaya sabi ng marami na mga ano ba yun, mga arkitekto at mga ano ba yung mga engineers na yun? No? Mga geologist. Hindi pwede. Hindi pwede na makapagtayo ka ng postes hanggang sa ilalim. Pero ngayon ito ay naka-publish, pinablish ito na kung sino yung ibig mag-bid. No? So dito ngayon, walang gustong hesitant ang marami na ang nakikita kasi imposible, no? Pero merong isa na sabi niya tatanggapin niya yung kontrata. Bah, ang lahat sabi ng iba, nasisiraan ito ng ulo. Bakit? Paano magtatayo ito? Imposible. Pero dun sa top nito, meron siyang plano, may alam siya. No? May alam siya na pwede. So, ang ginawa niya ngayon, pinag-dive yung ilalim, pinag-aralan kung anong gaano ka ilalim yung putik. Alam nyo, pati yung mga material na gagamitin na hindi pwedeng kainin ng kalawang. Pinag-aralan nila, pati mga bolt, lahat ng mga gamit. So pagkatapos nito, paano aalisin yung putik? Alam nyo, kumuha sila ng mga blower na malalaki. Submersible blower. Pinabugahan lahat ang putik. Ang putik, umalis yung putik. Anong klaseng nandoon sa isip nito? No? Walang nakapag-isip nandun kundi siya. O sa madaling salita, naitayo niya yung bridge, no? Ito yung nangyari sa Australia. Naitayo yung bridge, walang gusto ngayon na dumaan sa bridge, natatakot. Baka lububog baka mag-collapse. Pero nagpakuha siya ng, hindi ako nagkakamali, 10 trailer trucks. At siya yung nandun sa unahan. At yung, kung hindi ako nagkakamali, mayor yung isang kasama. So dumaan, at itong mga ibang ayaw na mag-bid, sabi, takot sila, ayaw. Pero nung nakita nila, hindi umuuga. Nakadaan sila, nakakross sila ng matiwasay. Doon pa lang sila humanga. Sa kaisipan ng taong yun. No? Kung paano niya naisip yun. Tao pa lang yun. No? Paano kaya kung gagawa ka ng tao? No? Ano pa kaya kung tao yung gagawin mo? Ipoporma mo yung tao. Ito yung malalim na kaisipan ng Diyos. Merong isa pang kwento na sabi ng ating kapatid, inimbitahan siya ng mga Pentecostals at nung pumasok siya, tinitingnan niya yung mga paintings, yung mga statues, yung mga designs. Meron siyang napansin na isang inukit na statue. Yung statue ay statue ni Moises. So tinitingnan niya, napakaganda ng statue ito, sabi niya. Kaya lang, pagdating doon sa isang lugar, sabi niya, doon sa statue, bakit merong basag ng kaunti? Bakit dito? Sabi niya, merong basag ito. No? Ito, ang gumawa ng statue ito ay si
Michelangelo. Almost perfect sana except dito. Yung pala, dun sa inspiration ni Michelangelo, nung ginagawa niya itong statue ni Moises na ito, halos perfect talaga, kundi lang yung pinukpok niya. Hanggang sa kausapin niya yung statue. Gusto niya magsalita rin yung statue. No? Ngayon, dahil, paano magsasalita yung statue? Na-prostrate siya, pinukpok niya. At nakita ito ng, kaya pala may, sabi niya, kaya pala yung tuhod niya, yung rebulto ni Moises, merong basag ng kaunti. Doon pala niya pinukpok sa tuhod. Dahil sa prostration niya na, kasi yung complete thought ni Michelangelo sa statue, kuhang-kuha. Nandoon yung complete thought niya doon sa statue kung paano niya ito iukit at i-design. Kaya lang, yung expectation niya na gusto niya magsalita, hindi makapagsalita. No? Kaya napukpok niya. Ano yung nandoon sa kanila, sa mga kaisipan nila? Civil engineers, geologists, yung mga architect, yung mga quantity surveyors, ano na yung nasa isip nila? Ano yung mga nasa isip ninyo pagka i-imagine mo yung gagawin mong bahay. Isusulat mo, ibu-blueprint mo sa papel. I-imagine, galing lahat ito sa imagination mo. Wala pa naman yung bahay. Pero bubuuin mo, sa isip mo pa lang, bubuuin mo ito. At kung paano mo bubuuin ito, at kung anong material ang gagamitin mo para maging matibay ito. So pagka lumitaw ito ngayon, yung blueprint, nakaprint na, lahat, sisimulan ng gawin ito. At pag nagawa na, ganda ng building na ito. Ang tibay nito. Sino kaya ang architect nito? Sino kaya ang nag-design nito? Sino kaya ang nagkwenta ng mga parties, ng mga lahat ng part nito? Humahanga ang maraming tao. Pero tingnan ninyo mga kapatid, ang daming hinahangaan na mga landscape na napakagaganda. Man-made landscape. No? Napakaganda. Pero, iyan ay gawa ng tao. Mas hinahangaan pa ang mga ganun kaysa sa gumawa ng tao. Gumawa ng langit at ng lupa. Meron ang mga mang-aawit. Nang sumisikat ang mga mang-aawit na ito, meron pa silang mga pangungusap na mas sikat pa raw sila kay Jesus Christ. Tingnan ninyo mga kapatid, no? Yung mga taong to, mas sikat pa daw sila kay Jesus Christ. Hindi nila nakikilala kung sino yung sinasabi nila. No? So, ang lahat ng ito, no? Mga kapatid, ang lahat ng ito ay galing doon sa greatest na gumawa ng tao, greatest sculptor ng tao. It's only one. It's God. So, ito yung taong ito ay nasa kaisipan ng Diyos. Huwag na yung simula ng Mayor, and God created the heaven and the earth. Huwag na yun. No? By voice lang to, by speaking the word. Yung thought niya, ine-express lang niya, nakikreate, lumilitaw eh. Pero yung tao, hindi. Nung kinrate niya yung tao, kumuha siya ng alabok, siya mismo kumilos siya. No? So, ito ngayon, ang lahat-lahat ng itong nasa Biblia, ito'y mga maraming bagay na nasa kaisipan ng Diyos. So, God in His mind, He had a man. Maganda, no? He had a man. And what a man should look like, kung anong magiging itsura ng isang tao na gagawin niya. Nandun doon lahat sa isip ng Diyos. Napakadakilang
inisip ng Diyos, no? Man is the mental conception of God. He is the perfect look-alike of God. He is the image and likeness of God. Napakasarap ng pagkakalalang ng tao, no? Image and likeness of God. Ang tao. Ngayon, ano ba ang magiging tao? Anong gagawin ng tao? Ano ba ang iaak ng tao? Gusto ng Diyos, maging part niya ang tao. Kapart niya. Katuwang niya. So, He made man in His own image, in His own likeness. Pagkatapos, when God, sabi niya, nung magawa ang tao, nandoon sa tao yung, dahil eternal yung Diyos, wala siyang kamatayan, yung ginawa niyang image and likeness niya na tao, ganun din yung tao. Wala siyang kamatayan. No? Binigyan ng protection ng Diyos yung tao. Nakikita ng Diyos ngayon yung tao, nagre-reflect yung itsura ng tao dun sa thought ng Diyos. Yung thought ng Diyos naka-reflect dun sa tao. Ito yung iniisip. Ito yung iniisip ko. Kung ipagmamalaki ng Diyos ngayon, ito yung iniisip ko. Ito yung ginawa ko. No? Tayo nga sa mga trabaho lang natin Biro mo, Brad, yung hindi nila magawa, ako yung nakagawa. Biro mo, Brad, ako yung architect nung doon. Ako yung gumuhit niyan. Ako yung nagpatayo ng building na yan. Nakita mo, napakaganda. Paano pa kaya yung Diyos? No? Tandaan natin, there is only one form of eternal life. That's from God. Iisa lamang ito. Ito ay sa Diyos. Kaya yung kinreate niyang tao ay katulad ng Diyos. See? Binigyan niya ng dominion. Parang siya yung pinaka-Diyos dun sa lupa. Hindi yung creator, ha? He is a small God, an amateur God, because He is a part of God. Paano siyang naging part ng Diyos? Dahil siya ay yung thought express ng Diyos. Siya yung isip ng Diyos, eternal ito. Kaya kung ikaw ay nandoon na sa isip ng Diyos, before the foundation of the world, na magiging eternal ka, you are part of God. Isa na lang kasi yung magiging eternal, yung part lang ng Diyos. At makikita, mahahaba ang panahon, pati yung mga pangalan natin, makikita natin, nakasulat yung sa langit. Bago pa itinatagang sanlibutan. Nung ipako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, kasama pala tayong naipako doon. Naiintindihan natin ito. No, mga kapatid. So ngayon, I say, dahil ligtas tayo, ano ang gagawin natin as saved? Kung predestined tayo doon sa eternal life, anong gagawin natin? Gagawin ba natin yung mga ganito? Hindi mo gagawin yan. No? Inilagay ito para lang as a reminder. Marami na sa atin, hindi naman ginagawa yan It is just like a reminder. Kung ayaw mo ma-quote dyan, quote in the act, no? Huwag mong gagawin. So, ang lahat ng ito, ang tao ay wangis at larawan ng Diyos. Ito yung manifested, yung expressed thought ng Diyos.
yung tao. No? So when He made Adam, yung first man na ito, look-alike talaga. Look-alike ng Diyos. Kapag hindi maintindihan yung look-alike ng Diyos o yung image and likeness ng Diyos, mga kapatid, mali yung Diyos. Pero hindi, eksaktong-eksakto doon sa kaisipan ng Diyos. So, binigyan niya ng dominion sa lahat ng creation ng Diyos. Biro mo, magkakaroon ka ng ikaw ang pinakamataas sa kanila. Dahil doon sa kaayusan ng sanlibutan, nung time na yon, na kinalalagyan ni Adan, pati yung mga hayop, disiplinado. Pati yung mga ibon, disiplinado. Marahil pag sinabi ni Adan, yung isang uri ng ibon, pag dumating, kayo ang mga agila. Yan ang pangalan. Isang uri ng ibon. Kayo ang agila. Kayo ang pipit. Kayo ang karat. Sabi niya. So, iba-ibang ibon. No? Binibigyan niya lahat ng pangalan. So, sabi ng ating kapatid, they are receiving their baptismal name. No? Tinatanggap nila ngayon yung magiging pangalan nila hanggang sa dumating sa panahon natin. May mga pangalan. Ngayon, dahil eternal si Adan, minsan napag-aralan natin, paano kaya bibigyan ng pangalan ngayon ni Adan yung mga laman ng dagat? Paano siya pupunta doon? Baka mamatay siya, malunod siya. Mga kapatid, eternal siya, wala siyang kamatayan. Kahit saan pa siya pumunta doon, nandoon sa kanya yung buhay na walang hanggan, wala siyang kamatayan. Eternal siya. Sumaring doon sa ilalim ng dagat, pumunta si Adan sa ilalim ng dagat. Hindi naman kasi pwedeng ilabas yung mga balyena doon. Hindi pwedeng ilabas yung mga isda doon sa dagat. Mamamatay sila kasi ang habitation nila sa tubig. No? Yung mga puno, no? Sa lupa. Yan ang habitation. Kapag inalis mo ito, mamamatay. So, hindi pwedeng alisin yung mga lamang dagat, mga nabubuhay sa dagat, hindi pwedeng alisin para bigyan lang niya ng pangalan. Kaya sa dami niyan, bago may bigay yung pangalan, bago matanggap yung baptismal name niya, baka mamatay na sila. So, si Adan pumunta. Pinagbibigyan niya ng mga pangalan. At disiplinado, biro mo, walang nag-aaway-away. Di ba? O ngayon, anong magiging pagkain ng mga... Makita mo yung lapu-lapu? Kung minsan, isang malaking isda, opposite, yung nasa loob ng tiyan niya, kinain niya yung kapwa-isda niya, para lang makasurvive sila. Nung kayang panahon na yon, ganun na ang mga isda. Hindi marahil. Merong mga seaweeds na ibinigay na maaaring maging pagkain ng mga isda para mabuhay sila. At ang mga tao, binigyan sila ng pagkain sa lahat ng bunga ng mga prutas at bunga ng mga punong kahoy. Sabi niya, malaya kayong magsikain. Magiging pagkain ninyo ito. So yung tao, hindi sila carnivorous. Di ba? Hindi sila kumakain ng karne noong unang panahon. So mga prutas ang kanilang mga pagkain. Yun ang ibinigay. Kaya lang sa panahon natin ngayon, pag hindi ako nakakain ng baboy, parang nalalambot ako. Pag hindi ako nakakain ng karne, parang mahina yung katawan ko. Hindi natin alam, naiipon yung cholesterol, yung mga nagdudulot ng madaling mamatay yung tao. Pero nung unang panahon, hindi naman ganun yung pagkain ng tao. No? Kaya lang ang tao ang sumira. Paano nasira ang mga ito? Sabi niya, paano nasira ang lahat ng ito na inisip ng Diyos ay mabuti naman. So ngayon, binigyan ng dominion ng Diyos ang tao, si Adan. At binigyan niya ng kapamahalaan sa lahat ng ito. Tingnan ninyo, ang lahat ng creation ng Diyos, no? First day, second day, third day, fourth day, fifth day,
And then, on the sixth day, merong dumating na isang species, kamukhang-kamukha ng Diyos. Pagdating ng sixth day, no? Exactly like the Creator. No? Hindi siyang Creator. Pero exactly, yung image niya and likeness. And then, nung nakita niya ito, ginawa niya, inilagay niya ito saan? Sa Garden of Eden. Sabi niya, inilagay niya ito. God placed His great life in His work. So, yung buhay ng Diyos, inilagay niya doon sa kanyang nilalang, doon sa tao. And made him a helpmate. Ginawa niya ito na helpmate niya, yung tao. Nakikita niya ngayon doon sa tao. Natutuwa siya doon sa taong nilalang ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, on the seventh day, nagpahinga na yung Diyos. Nakita na niya, ang lahat ng creation niya ay mabuti. So on the seventh day, God rested to all His work. Sabi niya, nakita niya na mabuti. So yung satisfaction, no? Naramdaman ng Diyos yung complete satisfaction, no? When He, no? Nung na-satisfy siya, when He was satisfied to His creation, He even rested. Biro mo, nagpahinga siya. Hindi naman napapagod yung Diyos, ano? Pero tumigil na. Ibig sabihin, tumigil siya. Tumigil siya. Satisfied na siya sa nakikita niyang creation niya. So, binigyan na niya ng kapamahalaan ang tao. And then, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pansinin natin, God gave this man a protection. Nandoon din kasi sa garden yung tree of life and tree of knowledge of good and evil. But God protected him inside His word. Huwag mong kakainin yan, sabi niya. Yan lang hindi mo pwedeng kainin. Yung bunga ng punong kahoy na malalaman mo yung mabuti at masama, yan lang ang huwag mong kakainin. Kasi may kalayaan sila eh. No? Para manatili yung katapatan ni Adan at ni Eva, huwag kakainin yun. Hanggat di nila kinakain yun, nananatili silang tapat sa sinabi ng Diyos. So, one time, bagsak na si Satanas, no? Bumagsak na si Satanas at itinapon siya dito sa lupa. Ang naging problema, no? Sabi niya, pumasok yung pandaraya. He crawled, gumapang siya sa wall ng world. Gumapang si Satanas sa wall ng world. Lumapit siya kay Eva. Si Eva, nasa safe pa si Eva. At yung pagitan lang nito, yung fruit of the tree of knowledge of good and evil at yung tree of life. No? Inalok siya. Wala pa naman eh. Nag-uusap pa lang sila. Wala pang kasalanan. Kaya lang, nung tanggapin na niya ito, doon pumasok ang kasalanan. Nakapasok. Nasira ni Satan, no? Yung plano ng Diyos. Ganun lagi naman siya eh, di ba? Kahit naman tayo, minsan may mga plano tayo na sabi nga ni Paul, madalas akong hadlangan ni Satanas. So, ang humahadlang talaga si Satanas. Gusto tayong isave ng Diyos, ang humahadlang si Satanas. Maniwala ka dyan. Pagkatapos niyan, magsisi ka lang. Ayos na naman. Hindi ganoon, mga kapatid. Pagsikapan natin, no? One time lang naman to eh. Ano man lang, kung isang bote lang. Hindi na. Pag pinagbigyan natin yun, nakapasok na naman si Satanas sa, parehong-pareho. So, ang pinaka-protection natin ay ang salita ng Diyos.
He's the same God all the time. Yung Diyos na pumuprotekta, na salita niya nung time na yan, siya rin yung pumuprotekta sa atin sa panahon na ito. Hindi nagbago yung salita ng Diyos. Hindi nagbago yung Diyos sa kanyang plano. Dahil gusto niya, i-save niya yung tao. Yung makababalik doon sa image and likeness ng Diyos, ito yung i-save niya. No? Kaya ang tao, marami ang pagmamalaki ng tao. Dahil dumulong ang tao, no? Pero sa Diyos, hindi mo may pagmamalaki yung profession natin, no? Ano man ang gagawin natin, no? Kahit nasa loob ng church, no? Kahit na ikaw na yung pinakamalaki ang sweldo sa buong mundo. Paano kung mawala yung soul ng isang tao? No? Mapahamak yung kanyang kaluluwa. Anong halaga nito? Sabi nga dun sa mayaman, hangal, sabi niya. Ngayong gabi, kukunin ko na yung kaluluwa mo. Anong mangyayari sa tao? No? So, pinaka-safe place is inside the Word of God. Pag inside the Word of God, wag nating ikakatwiran na, word for word ko namang binasa yan eh. Word for word ko namang sinusunod eh. The letter killeth, sabi. Kailangan maintindihan. Kapag ka naintindihan mo, you are protected. Hindi yung alam mo lang basahin. No? Kailangan merong right understanding. Kaya, anong halaga ng pag-aaral natin? Anong halaga ng sinabi ng Diyos na pag-aaralan natin? Comfort one another with these words. Sabi niyan, doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Di ba? Hanggang 18. Comfort one another with this word. Paano ka mako-comfort sa word kung hindi mo naintindihan? Kailangan meron tamang unawa sa salita ng Diyos upang ma-comfort ka. Paano mo maintindihan yung aagawin ka nga, mararapture ka nga? Asan yung blessed assurance mo doon? Basta ako, naniniwala ako kay Jesus. Naniniwala ako na save. Maraming naniwalang ganito na hindi na save. Yung mga Pariseo, very religious people, ano? Hindi kinukuha sa ganun. Kahit na gaano pa yung ilabot natin sa buhay. Ang sabi ng Diyos, nung sugulin ng Panginoong Yesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, kailangan ito. Unless a man be born again, kailangan ito. Yung saved lang ang makakarinig nito. Ang saved lang ang susunod dito. Marami nga ang naniniwala ka kay Jesus? Opo. Sumunod ka sa panalangin. Panginoon, patawarin mo ko, tinatanggap kita bilang personal savior ko. Born again ka na. Hindi ganun ka-easy yung born again na, sa tulad ng iniisip ng marami na, hindi, born again na ako kasi naniniwala naman ako kay Jesus eh. Walang lasing mong kukunin na born again. Hindi born again yun. Ang akala ng marami, pwede na yung ganun. No? Hindi pwede yun. Hindi pwede yung patuloy pang nagsisinungaling pagkatapos born again. Hindi pa born again. Hindi pa born again yung taong ganun. Ang akala lang born again. Mali yung akala. No, mga kapatid. So, anong gagawin natin? Humble ourselves. Para malayang makakilos yung Diyos sa atin. Kasi ibinabalik tayo sa, nire-restore ng Diyos yung image and likeness niya sa church. So, katulad ni Adan, mayroong instruction ang Diyos sa kanya. He placed Adam behind His word. At ngayon, God placed us behind His word. Nakatago tayo ngayon doon. So, kung nakatago tayo, Huwag tayong tutulad ng nangyari kay Eva, and then the enemy comes in, sabi niya, by deceit and crowd through the words of God's word. Nakita niya si Eva. Lumalapit kasi sa thin line si Eva eh.
No? Eh, nakita siya ng serpent. Ang naging problema kay Eva, binuksan niya yung pintuan by reasoning. Nakipag-usap siya eh. Hindi na siya dapat makipag-usap pagdating sa mga ganong usapan. Di ba? Kaya yung goal na say nothing that you would not want to be saying if Jesus should come. Huwag ka na makikipag-usap ng gano'n. Huwag ka na magsasalita ng gano'n. Eh kung si Eva, meron na siya ng... Sana naisip ni Eva ito. Hindi na siya nakipagsalitaan sa serpent. Naku, baka maabutan ako dito ng asawa ko. Nakikipag-usap ako dito sa... baka magalit si Adan. Hindi lang si Adan, yung Diyos eh. No? So, doon sa reasoning, and then, sabi ng ating kapatid, he marred that image to sin. Yung image ngayon ng Diyos, sinira ni Satanas. He marred that image to sin. Yan daw ang pinakamalungkot na istorya sa Biblia. Kasi magsisimula ng mamatay yung tao. Magsisimula ng magkaproblema, magkasakit ang tao. Magkakaroon na ng kamatayan yung tao. Yan ang pinaka malungkot na istorya sa Biblia. Sabi, yung dating tao na merong dominion sa lahat-lahat ng creation ng Diyos, nawala yung dominion sa Kanya. Nawala yung dominion. Nawala yung pamamahala sa lahat. Nawala yung image ng Diyos sa Kanya. Saan napunta? Bumalik uli sa Diyos yung dominion na ito. Yun yung sinasabi na title deed, di ba? Bumalik. Mabuti na lang. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin dahil merong sumusunod pa rin sa Kanya kahit papano. No? Sinugo niya yung He is the image of the invisible God. The second Adam, the Lord Jesus Christ. No? Isinugo niya si Jesus Christ para lang tayo maligtas. Hindi pa rin matanggap ng marami. Sabi ng Timothy 2:5, tao lang si Jesus eh. Tinanggap na tao lang si Jesus. Bakit niyo ako binabato? Sabi ni Jesus. Dahil ba sa mga mabubuting gawa ko? Hindi. Bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Nakikita nila na parang nagkukunwari si Jesus. Hindi mapagkunwari si Jesus, mga kapatid. Hindi siya mapagpanggap. No? Ang mga tao ang mapagpanggap at saka si Satan. Mapagpanggap si Satan na mabait. No? Mapagpanggap si Satan na nagbabasa naman ng Biblia. Pero wala yung tamang kaunawaan kay Satan. No? So, ganun na ganun yung maraming taong nangangaral. Kaya ang sabi ng Biblia, try all spirit. Subukin ninyo lahat ng espiritu kung ito'y sa Diyos. Marami yung nasa ship closing. Sabi niya, nandadaya sila. Pero ang suot-suot, parang suot ng tupa. Yung pala, mandadaya ng tao. Pagpahiwalay ka na sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi galing sa Diyos yan. Kahit gaano pa ang bihis niyan. Kahit na naka-coat and tie pa yan. Kahit na anong profession pang inabot niyan. No? Kahit na nag-come to pass pa, sabi ng Biblia. Pagka niyaya kanyang sumamba sa ibang Diyos, sumunod sa maling turo, sabi niya, kahit nag-come to pass pa yung dream o yung prophecy, sabi niya, kung hindi siya sumusunod sa salita ng Diyos, huwag kang sumunod sa Kanya. Huwag niyong pakinggan, sabi niya. Sabi ng Biblia. No? So, yung tao na may protection ng Diyos, ano kaya ang pakiramdam mo? Pagka, halimbawa, yung expectation mo sa anak mo, matalino naman, marunong siya, pagkatapos pinapag-aral mo, nagsikap ka, and then, maya-maya, nabalitaan mo, nagdadrugs pala siya. Failure, Masakit? Diyos ko.
bakit ganito yung nangyari sa anak ko? Hindi ka matutuwa. Masakit ang loob mo. Ba't ginawa mo ito? Laki ng sakripisyo ko. Tapos, iba pala yung inatupag ng anak. Sa anak pa lang yan. Paano yung ginawa ng Diyos kay Eva at kay Adan? They failed God. No? Nung sinabi lang na iisa yung wag lang kakainin, pinakakain na nga lahat-lahat eh. Pagkatapos, dun sa kaisa-isang ito, hinayaan pang bukas ni Eva yung pintuan through reasoning. Kaya yung reasoning, hindi pwede sa isang mananampalataya. Hindi, Brad, siguro, dakila yung Diyos, mabait ang Diyos, siya Diyos ng pag-ibig. Maintindihan naman ng Diyos siguro, kahit na nandito ako sa relihiyon na ito. Hindi natatanggapin ng Diyos yun. That is reasoning. Pinababayaan mong makalapit dun sa wall o word of God. Si Satan, sa pamamagitan ng reasoning, di niya justify mo yung sarili mo na pwede, na tama. Hindi pwede yun. Pagdating sa spiritual, hindi pwede. Iisa lang talaga ang gusto ng Diyos para sa atin. Sumunod. Huwag nating hayaan na buksan uli ang pintuan sa kalaban. So, ano sabi ng Diyos sa atin? Biblically sabi niya, separate from everything that is called sin. Separate yourself. Moses, separate yourself. Mayroong nakahandang judgment ang Diyos sa iiwanan ni Moses. At sa atin, sabi ng Biblia, separate yourself. At dahil mayroong nakahandang judgment doon sa iiwanan natin, huwag kayong magpapaiwan. Dahil kapag ka naiwan tayo, kasama ka doon sa i-judge. Sumama tayo sa Panginoon. Kaya, ang sabi pa ng Biblia, 1 Thessalonians 5:22, abstain from all appearances of evil. Anyo pa lang yan, ha? Anyo. Sabi niya, umilag ka na, umiwas ka na, anyo pa lang ng masama. Anyo pa lang. Nagwa-warning na ang Diyos na, sabi niya, lumayo ka, umilag ka dyan. Kasi, mapapahamak tayo kapag tayo inanatili sa ganon. Meron kasing purpose ang Diyos para sa atin, sa ating mga buhay. Bumagsak man ang first Adam, merong magre-restore na second Adam para maibalik tayong muli sa Diyos. Maibalik niya muli yung eternal life na nawala kay Adan na forfeit na yun. Maibabalik tayong muli doon. Magiging eternal ulit. Kaya lang, kailangan lang pagsunod na muli sa salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi susunod yung tao, mananatili siya doon sa kinalalagyan na pangangatwiran na, ibig mo sabihin, 1 billion silang mali. Sila nga yung mali. Noong unang panahon pa, sila na yung mali. Yung marami ang mali. Yung kakaunti lagi, siya sabi ng ating kapatid, yung small group, yun yung na-save. Hindi nagbabago ang Diyos, sabi. Kasi kukunti lang lagi yung nase-save. Hindi politika ito. Sa politika, yung marami ang binutuhan ng marami, yun ang nananalo. No, mga kapatid, huwag tayong mag-quote sa ganyang maabutan ng Panginoong Hesus na ganyan yung kalagayan natin. Diba? Ibig tayong makabalik dun sa eternal life ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Bakit? Ibig tayong ipagmalaki ng Panginoong Hesus. O tatay, ito na yung napili kong asawa. Ipakikilala niya tayo sa kanyang ama. Ipagmamalaki niya tayo sa God the Father. Ngayon, kung puro spot, puro blemish,
Puro wrinkles. Anak, bakit naman, kulubot naman yung, saan mo nakuha yan? Daddy, sa beer house eh. Sa beer house mo ginawa, kaya pala puro kulubot. Hindi sa beer house kita pinapupunta. Sa church ko, dun sa upon this rock, I will build my church. Dun yun ang pinakukuha ko sa iyo. No? Paano tayo ipipresent ng Panginoon doon? At ngayon, para ma-foretaste natin yung promise ng Diyos, makikita natin na, ay talagang anak ka ng anak ako ng Diyos at ako ang spiritual wife ng Panginoong Hesus. Sabi niya, meron tayong ibabalik yung dominion. Ibabalik yung dominion, mafo-foretaste natin yung dominion dito pa lang sa lupa. Hindi pa talaga tayo na body change. Kaya lang nasa sa atin na, ipararanas na ng Diyos sa atin. Kaya nga, meron kang kapangyarihan na, o cancer, lumayas ka! Wala kang karapatan na pumunta sa katawan na ito. Susunod ngayon, yung cancer na yan, hindi pupunta sa iyo. O kung gusto man pumunta, hindi ba ka pupunta? Bakit? Ipakikita ng Diyos yung mga gawang ginawa ko, sabi ni Jesus. Lagi nating sinasabi ito para ma-experience natin. Higit pa rito ang gagawin ninyo. Paano kung hindi naman natin susubukin yun? Kailangan makita natin yun, mga kapatid. Mangyari sa atin yun para sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. Kasi tayo yung image and likeness ng Diyos, yung church ngayon. Sa panahon na ito. No? Ibig tayong ibalik doon sa kalagayan na gano'n. Nilalang tayo ng Diyos for a great purpose. May purpose ang Diyos para sa atin. No? Ngayon, kung kapareho lang tayo nung mga gumagawa ng mga kalokohan, ng mga mali, paano ka gagamitin sa purpose ng Diyos? Hindi pwede. Di ba? So, kailangan merong difference. Makita yung difference sa panahon natin. Pag sinabi na daming namamatay na pati mga manggagawa, nagka-cancer siya sa atay, na diabetic, na stroke, na bakit kaya mangyayari yung ganun? Sabi ng Diyos matutulog ka lang. Pagkatapos, kung ano-ano pa yung matutulog ka na lang, ang dami pang, may diabetes pa, meron pang high blood, meron pang, matutulog ka ba nun? Nasa karamdaman kang matutulog. Dapat walang karamdaman. Pagka natulog ka lang. No? Yung pala, sa mga tao, patay yung katawan mo. Pero tulog ka lang, sabi ng Diyos Ililipat niya ngayon yung hiningang ito, dun sa theophany body mo na, if this earthly tabernacle be dissolved, there is already one waiting for you. Sabi niya. So, yung natutulog, sabi niya, yun ang munang gigisingin, ibabakon. Yung tulog yung patay, hindi. So, gigisingin lang. May purpose ang Diyos para ipagmalaki tayo ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama. Hindi tayo katulad ng hayop. Napakakaiba natin sa mga hayop. No? Ang Diyos pwede naman yan gamitin yung anumang bagay na para lang maligtas ang tao Kaya sabi ng ating kapatid, the first Bible, it was written in the sky. No? Kaya nga yung three magay, sabi niya, they are astronomers ito Sabi niya, stargazers, sabi niya. Binabasa nila ang mga posisyon ng mga bituin. Sabi niya, pag naglinya-linya yung tatlo, sabi niya, those represents yung tatlong si Shem, si Sam, si Japet. Sabi niya. Pag nakita yung isang tala, that means, at yung liwanag nito ay nagpo-point sa east, sabi niya, sa Jerusalem, ipinanganak yung manunubos. Alam nila. So, tinitingnan nila lagi. At tama nung nakita nila ito, naglakbay sila papunta ng Jerusalem, no? Kaya lang 2 years old na yung bata. Wala na dun sa sabsaban. Yung makanaka-witness dun sa sabsaban, yung mga pastol. No?
Yung mga shepherd ang naka-maintain nun. Ay, naka-witness. Siya, 2 years old na. Pag 2 years old, naglalakad na yan. No? And they worship him. They worship that child. Ano? Who's that child? That was Jesus Christ. No? Yung sinabi, naintindihan nila yung God with us. God is inside that baby. Nandun kaya nga, Jehovah God crying in a manger. Sabi niya, yung Jehovah God crying in a manger, God is with him inside. Kaya hanggang lumaki siya, dala-dala niya. Hindi ka ba naniniwala, Pilipin, na ang ama ay nasa akin at ako'y nasa ama? Yung mga sinasabi ko, hindi galing sa akin, kundi galing sa ama na nananahan sa akin. Sino yun? Si Jesus Christ. He was worship. Pinagbawalan ba ni Jesus Christ na mag-worship sa kanya? Ay, tao lang ako. Don't worship me. Sinabi ba ni Jesus Christ yun? Na tao lang ako, wag niyo ako sasambahin. Hindi. They even gave him special gifts. He's not just a man. No. What manner of man is he? No? Anong klaseng tao ito? Pati yung tubig, pinatitigil niya. Yung lumpo, tumayo ka. Sabi niya, lumakad ka. Yung bulag, binibigyan ng paningin. Anong klaseng tao ito? Saan ka nakakita ng tao na ganito? No? Kaya yung naniniwalang tao lang siya, mahang kapatid, yung kalahati ng kaluluwa niya nasa impyerno na. Hindi tao lang. Hindi lang basta tao, mga kapatid. Kahit anong basa pa nila sa Biblia, kung ganun yung declaration, hindi ganun yung dinedeclare ng Biblia. He's the Word, God, made flesh. He's God. Not the God of Father. No? No, he's not the God of the Father. So ito yung pinili niya. Si Adan, pinili niya. Siyang first Adam. Magkaroon ng dominion sa lupa. But Adam failed God. At ito ngayon na second Adam, hindi niya kayang mabigo. Yun ang pinakamasarap no? Hindi niya kayang biguin yung ama. Yung nag-create ng lahat ng mga bagay na ito, kahit yung buhay niya, ibibigay niya, hindi niya kayang biguin yung ama. May pakiusap pa siya sa ama Ama, kung maaari, lumampas sa akin yung sarong ito. Pero hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang mangyayari. Kung pwede lang. O dahil yung kalooban ng ama, alam niya, yung pagkain ko is to do the will of the Father. Sabi niya. Sumunod siya. Pero masakit. Duduraan ka, babatukan ka, ipapako ka sa krus, tutusukin ka. Tumulo yung dugo niya sa lupa. Sino ngayon? Para lang iligtas yung tao. Para lang iligtas tayo nito ng Panginoong Hesus. Tingnan ninyo yung ginamit niya. Gumagamit sila ng hayop noon. Para matakpan yung kasalanan. Gumagamit sila, pumapatay sila, nag-aalay sila ng mga hayop. So pansamantala, tinatanggap ng Diyos. Pero naging tradisyon. Pati yung pilay na hayop, inialay na, para lang may alay. So once and for all, sinugo ng ama yung kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Ganon kadakila ang Diyos. No? So merong mga purpose ang Diyos sa lahat ng ito. Yung mga, sabi nga, yung baku-bako, nung sabi ni John the Baptist, papatagin, sabi niya. Yung hindi maintindihan na salita, ipaliliwanag. Napakaganda naman. Yung hindi maintindihan, bibigyan ng paliwanag. Yung mga misteryo, bubuksan. Para maintindihan. Hindi na mananatiling misteryo. Amen. Hindi pwedeng ikasura. Mystery yan, brother. Oo nga, mystery. Wala namang problema dun Mystery. Pero ipinahayag na ng Diyos yung mystery. Oh. Binuksan na nga. Ayaw pang buksan ng tao. Binuksan na nga ng Diyos. Yung tao, gusto niya sarhan niya ulit. Oh.
Alam niyo kung sinong mga gumagawa nung una pa doon? Hindi na nga kayo. Yung mga hindi ligtas na mga pariseo, pinagbabawalan pa yung ibig maligtas. Pinagbabawalan pang pumasok sa templo, di ba? Kaya hanggang ngayon, nangyayari ang mga bagay na yun. Di ba? Ang sabi ng Biblia, datapwat sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Hindi pa natutupad ito hanggang ngayon. Yung gustong maborn again, hindi, huwag kayong pumunta doon. Hindi tao ang pupuntahan natin, hindi church. Word of God ang pupuntahan natin. Kaya tayo nag-aaralan. Kasi ito yung kalooban ng Diyos para makabalik yung tao sa image and likeness ng Diyos. Bubuo ito ng church. Ito yung, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi mananaig ang anumang maling turo. Yung gates of hell na ito ay maling turo. Turo na ng tao ito. Ang author nito ay si Satan. Lahat ng maling turo, galing ito kay Satan. Sino nagtuturo nito? Yung kabayo? Yung asno? Yung ibon? Walang nagtuturo ganito. Ang nagtuturo, tao na rin. Dahil ang Diyos, ginagamit niya, tao ang mangaral sa likod ng pulpito. Sabi na ngayon, alam niyo, nagmamatsyag lang lagi si Satan eh. Minsan nasa tabi natin eh. Kaya nga, nung sasamba ang mga anak ng Diyos, sabi sa Job 1:5, nung magsisisamba ang mga anak ng Diyos, sumama si Satanas. Sabi, word for word. No? Sumama si Satanas. Ngayon, anong gagawin niya sa Satanas sa mga anak ng Diyos na nagsisisamba? Pati isip mo, papasukin ni Satanas. Kung anong nakaupo ka, kala mo nakikinig ka. Yung isip, nandun sa malayo, kung di mo maintindihan kung nasaan. Totoo ito. Sino hindi nag-isip ngayon ng ganon? Glory to God. Baka yung iniisip ninyo, kung yung isip ninyo, nakaupo kayo dyan. Nakatawa tayo kaya. Yung isip mo, nandun, wala doon sa pinakikinggan. Kaya pag tinanong mo, ano ba yung sharing kanina, yung title nga? Hindi ko alam, brad. Hindi ko napakinggan kasi, may dahilan na. Wala pala yung isip niya sa loob ng simbahan. Hindi pala nakikipag-concentrate, hindi attentive dun sa salita ng Diyos. Paano kung dumating ang Panginoong Hesus sa time na yun? Rapture. Yung iniisip mo, yung mga kung ano-anong lumilipad yung isip. No? Mga kapatid, kaya gumagamit ang Diyos ng tao. Kasi ito yung image niya. Ito yung likeness ng Diyos, yung tao. Gustong ng Diyos na ipagmalaki na niya ang tao. Kaya lang, may kalaban ng Diyos hanggang ngayon. Yung kalaban ng Diyos, kalaban natin. Spiritually, kalaban natin. Ngayon, sino ang susundin ng tao? Katulad ba ni Eva, susunod pa kay doon sa serpente na poses ni Satan? Susunod pa ba tayo na katulad ni Eva? Doon sa katulad ng pakikipag-reason niya, pakikipag-usap ni Eva kay serpente na poses ni Satan. Tutulad pa ba tayo sa kanya? May mga warning na. May warning din sila. Kailan din nila sinunod? Saan tayo pupunta? Saan tayo lulugar sa kalagayan natin ngayon dito sa paglilingkod na ito? Sama-sama tayo para maluwalhati yung Diyos. Hayaan natin yung nasa kabila ay malungkot at yung matuwa yung nandito sa kabila ang Diyos. No? Hayaan natin siyang malungkot. Basta yung kung titingnan natin yung Diyos, imagine ninyo, baka nakangiti yung Diyos ngayon sa atin.
Baka ito yung mga anak ko. Kailangan proteksyonin ko yung mga ito. Kaya binibigyan niya tayo ng mga salita ng ganito para maging aral sa atin. Para maging matibay ang ating paglilingkod sa Kanya. At may pagmamalaki niya tayo, mga kapatid. Mayroon. At sa lahat ng mga kinreate niyang ito, maging mga hayop, may purpose ang bawat hayop. Kaya niya kinreate. No? Nung una, wala namang wild eh. Kaya sa millennium pa lang, foretaste na natin yung sabi niya, yung leon at saka yung tupa, kakain sila ng pareho ng straw. Hindi nakakain yung leon ng kapwa niya hayop. No? Dayami na yung kakainin. No? Napakaganda, no? Serpente lang yung hindi niya binago. Yung serpente, kung paano sinabi sa Genesis na alabok yung magiging pagkain, may alabok pa rin ang magiging pagkain niya. Sa millennium yan, ha? Sa millennium. Meron pa pala serpente noon. Meron pa pala yung ahas. Ano? So, ibig sabihin, wala pa kasing judgment. Pagdating ng white throne judgment, doon pa lang ito, i-judge, ibubulid sa lake of fire. No? Doon pa lang tapos na. Pero kapag tayo ay na body change, na rapture tayo, hanggang eternity na ito. Kaya lang mamumuhay pa tayo sa millennium dito sa lupa kasama ng Panginoong Yesus. So maraming bahay pa rin noon, may palasyo. Kaya lang sa palasyo, doon nakatira yung hari. At yung kanyang reyna. At siya yung hari, tayo yung reyna. Hindi ba napakasarap? Kung ang mga magiging katulong natin doon, yung mga Hudyo. Kung may kape pa kaya nun? Doon? Benjamin, bigyan mo nga ako ng isang tasang kape. Silang malapit eh, di ba? Paano kaya? Hindi na siguro si Benjamin, baka si Benjamin Netanyahu. So mga kapatid. So maaaring ganun. So yung kabayo gagamitin ngayon, may gamit sa kabayo, may gamit sa baka, may gamit sa elepante, no? Bawat isa nito mayroong gamit. Kaya lang pinaka-special na gamit ang tao. Ang tao ang tagadala niya ng salita niya. So praise God. So alam natin merong ngayon, tanggapin natin na we are guarded by the Word of God. No? Ang bantay natin ngayon, yung mataas na wall at makapal na salita ng Diyos na hindi kayang i-penetrate ni Satan. Ano yun? These revelations. Itong mga revelations na ito ngayon ang ating muog na hindi pwedeng pasukin ni Satan. Huwag kang lalabas doon. Isa lang ang dahilan para mapahamak na muli ang tao. Pag lumabas ka sa salita ng Diyos, maaring mapahamak ang tao. Huwag kang lalapit. Binigay na nga si Eva na lumapit siya sa tabi. Huwag kang lalapit doon. No? So, iba-iba talaga ang creation ng Diyos. No? Kaya tinawag yung sabi ng ating kapatid, He is a God of varieties. Pati yung mga tala sa langit, iba-iba sila. Merong Pluto, may Saturn, may Jupiter, mayroong Mercury, merong Mars, merong Venus. Iba-iba, Pinangalanan sila ng ganito ng mga tao, pero iba-ibang klase nila. Sabi nila yung Mars yata ay red planet. No? So yung Venus, pinakamaganda raw na planet. Sabi nila, nakikita nila ito sa pamamagitan ng mga telescope pa lang. Hindi makita lang kung titingnan mo lang ng ganyan. Paano kaya maganda ito? Ang dami! Pag maliwanag yung buwan, ang dami. Pero hindi man sila nagkakabungbu-bungbuan, Merong kumokontrol sa kanila. Isa lang ang power na maaaring kumontrol sa mga ito. Yung creator. So yung nag-create ng lahat ng ito, siya lang ang kumokontrol ng lahat ng ito para hindi sila magbunggu-bungguan.
Tingnan nyo, pag kami kumukontrol na Diyos, pag may kumukontrol na Diyos, walang mag-aaway-away. Hindi nag-aaway-away yung mga bituin na nagbubunggu-bungguan. Sa religion, dahil walang nagkokontrol na Diyos, bunggu-bungguan. No? Banatan ng banatan. Oh, debate ng debate. Naka-televise pa. Ganun lang nangyari sa religion. Pinakamagulo yung religion. No? Buti yung pa yung mga hayop. Oh, hindi sila nag-aaway-aaway basta. Pero yung mga tao, pinakamagulo. Ang mahirap sa tao, maraming inimbentong pamatay. 10 boton lang ng ganyan. So, yung pinag-aaralan natin kagabi kung paano mag-explode ang Earth para i-prepare sa eternity, nakakatakot yun. Pero wala tayo dito noon, mga kapatid. Bago pumutok itong lahat ng gas sa ilalim ng lupa, bago pumutok ito, wala tayo dito. Yung kawawa, yung namumuhay dito sa lupa sa time na yon, saan sila pupunta? Wala kang mapupuntahan. Ang Diyos, iba't ibang bituin ang ginawa niya, iba't ibang hayop ang mga ginawa niya. Tinawag siyang God of varieties. Pero meron siyang ginawa na isang-isa lang. Wala nang iba. Kaisa-isa lang ito na ginawa ng Diyos. So, one of a kind. Iisang Kristyanismo lang ang ginawa niya. Iisa lang na Christianity ang ginawa niya. So, yung tao, sabi niya, yung ginawa niya Christianity is one. So, man should not make another Christianity. Sabi ng ating kapatid, hindi dapat gumawa ng ibang Christianity pa yung isang tao. Kasi isa lang yung ginawa ng Diyos. Pero kung makikita natin sa time na ito, but you see today, there are many kinds of Christianity. Sabi niya, man always try to do outside of God's word. Gusto ng tao, dahil marunong yung tao, gusto ng tao, gumawa siya ng another Christianity outside the word, outside the will of God. At nagtakumpay. Sabi niya, we understand. Kung naintindihan talaga. We understand. But outside, they don't understand. Sabi niya, we understand. Only the devil is the impersonator. Yung diablo lang ang maaaring gumawa ng other kind of Christianity. Ang ginawang Christianity ng Diyos, isa lang. The follower of Christ, they were called Christians. Isa lang ang Christianity, pero ang tao gumawa ng maraming uri ng Christianity. Christian din naman kami. Saan kayo, Brad? Sa ganito. Christian din na kami. Anong Christian? Sa ganito. Isa lang ang ginawang Christianity ng Diyos eh. Bakit dumami? Ang problema, hindi magkasundo-sundo ngayon ito. Isang Biblia ang pinag-aaralan, ang binabasa, no? Pero hindi magkasundo-sundo ang mga tao. Ang sabi niya, now, we know the enemy got through the word. Nasisira niya yung purpose ng word. At yung creation ng Diyos ay nasisira ng kalaban. The enemy is perverting it. Hanggang ngayon, pinapervert ng enemy, ng kalaban ng Diyos, yung salita. Pag sinabi ng Diyos na, you must be, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Anong born again na naman yan? Bagong religion na naman yan. Kung saan kami ipinanganak, doon na kami mamamatay. Tingnan ninyo yung katwiran ng tao. Mamamatay nga yung tao. No? Kasi, sa ngayon, ang daming klaseng born again.
So, pinapervert lang ni Satan yung plano ng Diyos. Yun ang eksaktong ginagawa ng kalaban ngayon. O dahil nagkakagulo-gulo, kung magkakagulo-gulo ang aking kingdom, sabi niya, mawawasak ang aking kaharian. Kung nagkakagulo-gulo. Anong ginawa niya? Sabi ng ating kapatid. Anong ginawa niya ngayon? Hinimok niya ngayon. Sabi niya, magpo-form ng WCC, sabi niya. World Council of Churches. Magpo-form siya nga ngayon. Ipakikita na, mukhang okay lang yan. Kahit na anong paniniwala mo, basta sama-sama tayo. At ang pinakamagandang purpose nito, ang sabi niya, magkakaroon ng world prosperity. Magkakaroon ng world peace. Yan ang pinaka-aasam-asam ng tao. World prosperity at world peace. Walang kaguluhan, maunlad. Pero hindi pala alam ng tao, yun ang pinakamagandang bitag ni Satan sa tao. Sa mga naniniwala, no? Yung pala ang pinakamagandang pangungusap na pinaka-aasam-asam kasi ng tao yun eh. Yung magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo at magkakaroon ng ang buong mundo ay uunlad. Sino ba naman ang o ikaw ayaw mo umunlad? Ganun na nga ang alok, uunlad. Magkakaroon na, ayaw mo ba yung payapa? May peace kahit saan ka pumunta? Sinong ayaw nun? Kaya lang, hindi sa ganung paraan, makakamit yung world peace at saka yung world prosperity. Ano yun? Yun ang pinakamagandang pangungusap ng kalaban ng Diyos. No? Bakit? Sabi niya, why every church cannot agree with one another church? Sabi ng ating kapatid, the God of this evil world blinded their eyes. Binulag sila ng Diyos ng masamang sanlibutan na ito. Sabi niya, yung Diyos, gumawa siya ng isang church, sabi niya, yung upon this rock, I will build my church. Hindi churches ha, I will build my churches. Hindi ganun. Kahit basahin ninyo sa Biblia. Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Isang church. Pero yung kalaban, gumawa ng maraming churches. Laging ganun. And it caused, nung dumami yung churches, it caused division. It caused disagreement. Hindi magkasundo-sundo. Basta kami, dito kami, kayo, dyan kayo. 1 week lang at saka half week. Pinagtalunan, hindi na nagkasundo. Naghiwalay. Naku, paano naman yan? Paano matutuwa yung Diyos? Kung naghambol yung isa, Panginoon, ano po ba talaga ang tama? Yung pinagtatalunan na half week at saka 1 week, pareho palang tama. Nire-reject yung kalahati, tinatama yung kalahati. Hindi. No? Nung sinabi ng Panginoong Jesus na, go ye therefore, baptizing all nations, sabi niya, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, takbo ka agad. Sabi ng Panginoon, maghintay muna kayo sa city of Jerusalem until you are endued by the power from high. Yung power na magdagaling sa langit. At nung dumating yung power na ito sa Acts 1:8, yung Holy Spirit. At nung dumating yung Holy Spirit, nangaral sila ng matatapang. Naintindihan nila yung sinabi ni Jesus Christ. Yung name pala ng Father, Son, Holy Ghost. It's Lord Jesus Christ. Yung pala yung name. Hindi title. O yung ngayon, pag hindi mo sinunod yun, sino nag-utos? Si Jesus? Sino mataas ang utos? Si Jesus o si San Pedro? Ginawang magkaaway si Peter at saka si Jesus. No? Ginawa ng mga tao, ng mga churches ngayon, na magkaaway si Jesus Christ at saka si San Pedro. Sino mataas ang utos? Si Jesus Christ o si San Pedro? Kung hindi ka naman marunong sumagot, siyempre si Jesus. O talo ka na. Hindi ganun. Walang pataasan. Hindi nagmataas si Peter kay Jesus Christ.
kundi naintindihan ng mga apostol yung utos ni Jesus Christ. Ang kailangan, right understanding sa salita ng Diyos. Oh. Kaya nga sinasabi ng Biblia, it is very plain. Naintindihan na. Kasi pag hindi mo tinanggap yung mga mystery ay bukas, sarado pa talaga. Hindi nila maintindihan. Anong sekreto? Sabi ng ating kapatid, humble yourself to the Word of God. Mag-humble ka, no? Pagka may narinig ka, nakakaiba, magtanong ka sa Diyos, humble mo yung sarili. Lord, kung mali po ako, tatanggapin ko yung tama. Pero kung sinabi mo na, hindi itong tama, lagot ka na, mali na. Isa lang yung tama. Tandaan natin, hindi isang tao lang ang pinagpapahayagan ng Diyos. Ngayon, para hindi tayo magmalaki sa isa't isa, lahat tayo bibigyan ng kaunawaan ng Diyos. Ngayon, pag iisahin natin yung kaunawaan na ito, huwag tayong mag-i-stick dun sa turo na. Bagamat tama, no? Partially tama. Nung sinabi ng isang relihiyon na ang Panginoong Hesus ay tao lang, partially it is true. But wholly it is wrong. Ang kailangan nito, bakit sinabi dito na siya merong tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus? At bakit dito sinasabi na siya ay Word God made flesh? Siya'y salita, ang salita ay Diyos at nagkatawang tao. Bakit dito? May part siya. Yung salita, yung dinatnan ng salita ng Diyos ay tinawag ng mga Diyos. At hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Bakit ganon? Dito tao, dito may pagka-Diyos. Ang kailangan nito mag-reconcile, mag-dovetail. Hindi yung, hindi, tao lang. Kahit anong gawin mo, tao lang. Mamamatay yung taong ganon. Hahatulan ng Diyos yung ganon. Bakit? He failed God to understand the Word of God. Binigo niya yung Diyos na maintindihan niya. Hindi siya nag-humble. Tumayo siya doon sa mali. O yung kabuuan kasi nito, mali. Partial lang yung tama. Hindi pwede yung okay na. Hindi pwede yun mga kapatid. I-erase ninyo sa mga, burahin natin sa mga puso at isipan natin na yung mga ganun. No? Hindi ganun yung turo ng Biblia, mga kapatid. Intellect ng tao yan. Karunungan ng tao na bumasa sa Biblia. Hindi pwede sa Biblia yung karunungan ng tao. Ang kailangan natin, nandito na yung karunungan ng Diyos, lilinya tayo sa karunungan ng Diyos. Iisa lang ngayon, kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, sa amin, hindi ka hihiwalay doon sa kaisipan, kasi siya'y kaisipan ng Diyos. Siya yung salita. Ang salita ay kaisipan at thought ng Diyos. He was just expressed and we are just expressed by the Word of God. Ang kailangan lang natin, susunod tayong lahat. Humble yourself. Pag nag-fail ang tao na mag-humble ng sarili niya, mabibigo siya. Hindi kasi pwedeng baguhin yung salita ng Diyos, ano? Mahal na mahal ng Diyos yung creation niya. Mahal na mahal tayo ng Diyos. And He is not willing, no, to let His work go into ruin or in vain. Hindi siya papayag na mawasak ito habang panahon o mawawalan ng kabuluhan ang salita o ang creation ng Diyos habang panahon. Hindi papayag yung Diyos. Nakita na natin yung ebidensya dahil sa hindi niya pagpayag, pati yung bugtong niyang anak, binigay niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Mahal ng Diyos, no? Yung kanyang creation. Kaya pati yung bugtong niyang anak, isinakripisyo niya. Hindi willing ang Diyos na pabayaan niya ang kanyang creation. Napakahalaga ito para sa kanya. This is how He loved us. Ganito tayo kamahal ng Diyos. At gusto tayong proteksyonin ng Diyos. Kaya pala merong kanta na
Yung sabi ng ating kapatid, it's a poet, sabi niya. Yung kanta daw, ganito. Would we with ink, sabi niya. The ocean fill. And where the skies of parchment made. Kahit na parang sulatan yung sky, ano? And every stalk, mga, ano? On earth, a quill, yung stalk ng halimbawa, yung mga, maging panulat ito, sabi niya. And every man, a scribe by trade. Ikaw ang tagasulat niya ngayon. No? To write the love of God above. Kung isusulat mo yung love of God sa parchment ng sky, sabi niya, would drain the ocean dry. Madidrain ngayon yung ocean, no, mga kapatid. Tingnan niyo kung gaano po yung kalawak yung pag-ibig ng Diyos sa atin. This is the love of God. The man had fallen and deliberately opened the door to the enemy and perverted him. He came down and started all over again. He came down, the God with the Lord Jesus Christ, He came down. Sabi niya, He came down and started all over again. Gusto tayong ibalik. Gusto tayong i-reconcile ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. May balik tayong muli sa kalinga ng Diyos. Di ba, napakasarap yun, mga kapatid? At pagka sumunod tayo, eternal life yung reward sa atin. Magiging eternal na naman ang tao. At yung pinakamaganda, na maraming gusto ng mga propeta, dito sila mamuhay sa ating kinalalagyan na panahon na ito. Alam niyo, mga kapatid, kasi itong mga nandito ngayon, yung maninirahan sa palasyo. At itong panahon na ito, dito ngayon maiintindihan lahat ng misteryo ng Diyos. Akalain mo doon sa langit pala, paano kaya nainggit yung si Satanas, si Lucifer sa Diyos? Maiinggit ka doon sa wala kang nakikita? Wala ka namang nakikita, inggit ka doon sa wala ka namang nakikita? O kaiinggitan mo ba yung hangin? Hindi mo naman nakikita. Naiinggit ako sa hangin na ito. Paano kung mainit yung hangin? Inggit ka pa rin doon sa hangin? Hindi mo naman nakikita. Inggit ako dito sa hangin na ito. Bumubuga ang init. Hindi mo naman nakikita. Pero pagka malamig yung simoy ng hangin, ang sarap ng hangin. Hindi ka naiinggit pero nararamdaman mo. Paano kayang nainggit? Di ba? Paano kayang nainggit si Lucifer, yung kanang kamay ng Diyos, kung wala naman siyang nakikita? So that means, meron siyang nakikita doon sa langit na kinainggitan niya. Alam niyo si Jesus Christ, in theophany body, hindi yung katawang laman na ipinako sa krus. Nandun na sa langit yan. Hindi yung laman, ha? Yung laman, hindi yun. Kaya nga kailangan nung laman, mabody change din siya pagkatapos nung mabuhay siya uli, ibangon sa mga patay, no? Ay body change siya. Meron siya yung kalakip yung theophany body. Ganon din yung sa atin. So yun ang kinainggitan ni Lucifer na nakikita niya kasi biro mo, yun ang nagsalita na let there be heaven, let there be earth, let there be air, let there be light, let there be... Yun ang nagsasalita. Kasi yun ang Diyos nasa loob nun. Kaya yung sabi ng yung first na kinreate ng Diyos, yung sarili niya para makita ng mga angels. Yung theophany body. That was Jesus. The Word. That was the Word body, Logos. Yun ang nakikita ng mga angels doon. Yun ang kinainggitan. Okay. Kaya ganun itinapon si Satanas. Kahit hanggang hapon siguro kung magsasalita nito, okay lang sa akin Kaya lang kung pagod na yung mga likod nyo at mga upo, yung mga puwit nyo, no? Mga kapatid. So itong ginawa ng Diyos na ito sa atin, no? God
was not willing to be defeated by Satan. Hindi siya papayag. He came down, no, to start all over again. He was going to make that man again. Yung Adam na yon, no, na sinabihan niya na huwag niyong hahawakan, huwag niyong hihipuin, huwag niyong kakainin. Yung sinabihan niya noon, no, na bumagsak, magsisimula siya uli. Pinakita niya ngayon, ang mga bagay na ito, sinimulan niya kay Abraham. Pinakita niya kay Abraham kung paano magkakaroon ng pananampalataya na hindi may stagger si Abraham. Ipinakita niya kay Abraham yung foundation of his work, yung pundasyon ng mga paggawa ng Diyos. Kay Abraham, naipasa kay Isaac, naipasa kay Jacob, naipasa kay Joseph. Kaya si Abraham, tinawag siya na he represent the faith with works. No? At si Isaac naman, he was loved. He was loved by his father Abraham. At si Jacob, nung may anak, maging anak ni Isaac si Jacob, supplanter si Jacob. Kahit na nandaya siya, kahit na gumawa siya ng mali, nakasumpong pa rin siya ng biyaya. Kahit ganun din tayo eh. No? Ipinakikita ng Diyos ang sunod-sunod na ito. Bagamat nagkamali tayo, nakasumpong tayo ng biyaya sa Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos kahit nagkamali tayo. Ganun kadakila yung Diyos na ito. No? So ngayon, nung nakatagpo ng grace si Jacob, na anak naman niya, isang anak niya ay si Joseph. So mga papunta sa atin ito. Si Joseph naman, tumipo siya as the perfect type of Jesus Christ. Perfection. So ngayon, hanggang sa atin, sa church, nung dumating si Jesus Christ, siyang perfect image of the invisible God. Magiging katulad tayo ngayon, ng katulad ng Joseph na papasok sa perfection. Napakaganda ng pagkakatipo kay Joseph. Di ba? Si Joseph, kaya tinipo siya katulad ng kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, walang makalalapit sa Ama kundi dadaan kay Jesus. Walang makalalapit kay Pero kundi dadaan kay Joseph. Kapag tumunog yung trompeta, lahat luluhod sa pangalan ni Jesus. Lahat naman ng pag tumunog yung trompeta, dumadating si Joseph, lahat ng tuhod, lahat sila luluhod. No, itinapon siya si Jesus ay inilibing sa lupa, siya naman ay itinapon sa balon. Si Jesus Christ ay pinagkanulo ni Judas na sa mga silvers. At pinagbili ni Judas si Jesus eh. Si Joseph naman, ipinagbili ng kanyang mga kapatid, no? Halos pareho, no, mga kapatid. And then finally, pag dumating na ang ating Panginoong Hesus, this great body, tayong lahat, itong body ng Panginoong Hesus, na nagsimula pa doon sa patriarkang mga ito, na Abraham, once again, makikita ng Diyos yung reflection ni Adam at ni Jesus Christ, nung hindi pa nagkasala si Adan, makikita uli ng Diyos yung reflection niya kanino sa atin at sa Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pagtingin ngayon ng Panginoon sa atin, hindi churches yung nakikita niya. Church. Isang church ang nakikita niya. Hindi churches, no? Mga kapatid. When one man was born on the earth, from the womb of the woman, that was God's masterpiece. Yan ang pinaka-masterpiece ng Diyos. Tayo ngayon, pinaka-masterpiece na. Hanggang sa sabihin ng Panginoong Hesus sa atin na
the works that I do, ye shall do also. Kaya pala sinabi ni Paul kay Timothy na huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo. Marami, kung papansinin natin, no? Marami yung wala ba tayong maipatotoo pagka yung mga pagkilos ng Diyos sa atin, no? Kung paano siya kumikilos sa atin, bakit hindi natin maipatotoo ang mga bagay na nahihiya tayo, natatakot tayo, o wala? Baka wala naman. Mahirap naman pilitin mo. Mahirap naman kung pilitin mo naman magpatotoo, wala namang ipapatotoo. Ano ipapatotoo ko? Wala ka naman palang ipapatotoo. Wala nga eh. Pero kung may ipapatotoo, bakit hindi, ano? It's all for the glory of the Lord, eh. No, mga kapatid? Doon natin, para makita natin kung paano kumikilos yung Diyos sa atin, na kung kaya niya sinabi na kung paano tayo ma-identify doon sa body ng Panginoon. Nang sabi ng Panginoon, at that day, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Sabi niya. So, magiging isa tayo kasama ng Panginoong Yesus. So, ibig ng Diyos na maibalik na muli yung image niya sa atin. Para mabuo yung complete thought ng Diyos. That we are the express thought of God. No? Diretso hanggang sa atin yung express thought ng Diyos. Hindi dahil dun sa kalaban ng Diyos. Yung pagkaka-express, ma-express tayo, kundi dun sa pagiging anak ng Diyos. Doon tayo may express, mga kapatid. Yung wife must be identified with her husband. Amen. Kaya nga, kapag halimbawa, si Sister Marisa, dati hindi naman Francisco yung apelyido niya. Pero nung napangasawa si Brother Dondon, Mrs. Francisco na siya. Di ba? Oh. Si Sister Lani, hindi naman siya, Arsagas siya dati. Ngayon, Zambrano, Mrs. Zambrano. So, yung dala-dala natin ngayon, ma-identify tayo sa apelyido ng ating asawa. At spiritually, ang asawa natin ay ang Panginoong Yesus. Kaya nga, nakasulat yung pangalan natin sa Lamb Book of Life, eh. No? At hindi pwedeng burahin ito kasi pag binura ito, burado yung kay Jesus. No? Ano yung pangalan? Mrs. Jesus Christ tayong lahat, mga kapatid. Di ba napakasarap na maging Mrs. Jesus Christ ka, na anak ka ng God the Father, na siya ang nag-create ng lahat ng mga bagay na ito? Malapit na. So, hayaan natin kumilos yung Diyos sa atin, no? Kung meron pa tayong mga nagagawang mali, maaaring sabi ng ating kapatid, sabihin natin, mold me, break me, and make me. Oh. So, yung sarili natin ngayon, halimbawa, meron pang hindi kalugod-lugod sa Diyos na nagawa natin. Sabihin daw natin sa Diyos na, break me, mold me, and make me. So, hayaan mong i-break ka ng Diyos, no? Hayaan mong i-mold ka niya, hayaan mong siyang gumawa sa iyong sarili para makabalik tayong muli sa image and likeness ng Diyos. Encouragement, mga kapatid, bago tayo magtapos, napakaganda ng the future homes of the heavenly bridegroom and the earthly bride. Pag binasa ninyo ito, magkakaroon tayo ng mga idea kung paano ang magiging kalagayan natin sa eternity at yung ano yung mga mangyayari bago itong
capstone. Paano mababago ang surface ng Earth? Basahin ninyo. Marami mga printed materials dyan na sa mga ito, mga kapatid. No? So, praise God. Magsitayo muna tayo. At si Brother Elmer ang mag-closing prayer. Samahan ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po na ikaw po ang nagkakaloob sa amin kung ano ang nararapat naming pag-aralan. Salamat sa iyong presensya, O Ama, na nakakadama po kami ng kagalakan sa pakikinig. Tulungan mo kami na sabi nga ng mga awit, break me, mold me, and make me. Ikaw ang kumilos sa amin. Ikaw ang magturo sa amin. Alisin mo. I-break mo ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa iyo. Tapyasin mo. Tapyasin mo ang mga mali sa buhay namin upang kami makaharap sa iyo na laging kalugod-lugod. At kung may mga nangyayari sa amin, O Ama, na mga pagsubok, magsipagtanong kaming muli na sa iyo kung anong nararapat naming gawin. At kung ano ang kalooban mo, O Ama. Sabi nga ni Joshua, wait, there is something wrong. At kung merong mali, tuwid mo po yung mali, Panginoon, para wala pong dumating na mga sakuna, walang dumating na mga problema habang kami ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, O Ama. Salamat sa paggamit mo po sa iyong abang lingkod. Tulungan mo ako, Ama. Hindi ko po kaya ang mga bagay na ito na mangaral, pagturo. Higit sa lahat, O Ama, sa paglilingkod namin sa iyo, tulungan mo po kami na nawa maging example kami sa mga nakakakita, sa mga nakakapakinig. Maging example kami na makaharap kaming walang kapintasan sa iyo. Makita kami na walang kapintasan ng lahat ng magsisipakinig, O Ama. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Hindi po namin kayang gawin ang mga bagay na ito. Pero kung kami ay, kung ikaw ay nasa sa amin, lahat po, Panginoong Diyos, ay aming mapagtatagumpayan. Thank you, Lord God. Wala po kaming maibalik sa iyo, kundi ang pinakamataas na karangalan, lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan, O Ama, ikaw lamang pong nararapat tumanggap nito. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.